Morning everyone. And so ngayong araw is yung tatalakayan natin is about sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, Republic Act number 9262. So for today's morning po, makakasama natin si Miss Lebreja Mary France and ako po Carol Vanessa May. So sa una po nating talakayan is kung nakita niyo dyan sa may slide is ano nga ba yung what is Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. So, Republic Act 9262, ito yung law na magpo-protect or ito yung law na magpo-protect sa children's and then sa mga kababaihan. Ito yung naapektuhan po yung ano natin, yung physical and then yung sexual and then yung psychosocial and yung sa economic abuse. And then yung nagkukumit po nito is yung one of the example dito is yung intimate partner and yung mga violence na nakapasok po dito is for example yung assault, yung harassment, arbitrary and deprivation of liberty is yun po yung nagpo-provide. Itong law na to is siya yung nagpo-provide ng prosecuting offenders. Ito yung magpo-provide ng kumbaga yung nasabi doon, yung harassment yung sa children's and women, ito yung ipapatas doon sa nagkasala. Yun yung makukuha niyang kapurusan. So, dito naman sa slide nito, nasabi ko nga kanina is yung ito yung law. Yung law na to is ini-aim niya is yung mga pwedeng mag-commit. Sabi ko na nga kanina is yung intimate partner, for example, husband or ex-husband, and then yung live-in partner or other former or ex-live-in partner, and then yung boyfriend, girlfriend, and yung ex-boyfriend and ex-girlfriend. And then last is yung kahit yung dating partner and former dating partner is pwede siyang mag-commit doon sa law. Dito naman sa slide na ito is kung nakikita nyo dyan is what is Constitution of Violence, Anti-Violence Against Women and Their Children under Republic Act number 9262. So, based dito, nire-refer niya is any act of service or of act committed by an intimate partner. Sabi ko nga kanina na for example is yung husband, ex-husband, and ex-live-in partner, and then yung boyfriend and girlfriend or fiancé, pwede siyang mag-commit po ng dito sa law na to. Yan, na may connection po sa sexual or active relationship. And based din po dyan sa video is yung constitute by Anti-Violence Against Women and Their Children under Republic Act number 9262 is yung laban sa isang babae na kanyang asawa o dating kinakasama, and then laban sa isang babae kasama niya sa kasalukuyan or sa ngayon o dati niyang pakikipagtalik or dati niyang naging kadate,
and then nakasama. And then also, laban sa isang babae, sa kabahagi niya, sa anak, kumbaga parenting. And then yung last is laban sa kanyang anak, legitimate or illegitimate, sa loob o labas man yan ng tahanan ng pamilya. So, yung sinabi ko kanina is yun yung act or yun yung pagkilos na nagre-resulta din ng kumbaga yung pumasok doon yung physical and sexual and psychological sa ekonomiya. Kabilang na dito yung harassment and then yung pagbabanta ng husband doon sa babae. So, dito naman tayo sa next slide. Yung mumula siya sa mga anak. Based dyan sa naka-flash is, what act of violence are covered under Republic Act number 92, both 62. Dun sa anak. So, dito and then naman, so matatakil natin is, dun sa asawa niya or kinakasama yung ina-address nung ano ba yung halos hindi na makalaban doon and sa then yung violence another or pa act na of violence na kino-cover nung is yung Republic Act number 92, pang-pwersa So, na tatalakay makipagtali natin yan sa sunod na slide po. Kahit asawa mo pa man yan, kung pinilit mo, papasok din yan. And also, doon sa bata, kapag once na pinilit mo yung bata na ayaw naman, na wala pa namang kaalam-alam, papasok din po yung act na ito, papasok din ito kasi pinilit and then andoon yung harassment kasi ito din yung isang reason. And then yung isa pa is yung parang excitement mo doon sa bata and then doon sa asawa mo. Kahit ayaw naman nung asawa mo na makipagtalik sa'yo, kung pinilit mo pa din, and then naganap din yung sakitan, sinaktan mo siya, binugbog mo, pinilit mo, papasok din po yun. And then yung sa bata is yung may kapalit. Makikipag-sex ka and then papalitan mo ng pera, food, or candy para wag lang magsumbong, isa din po yun doon. So, yan. So, dito naman tayo sa next slide. Yung based dyan sa naka-flash is, what act of violence are covered under Republic Act number 9262? So, dito naman, so matatakil natin is yung ina-address nung ano ba yung nakapasok doon sa violence or act of violence na kino-cover nung Republic Act number 9262. So, matatalakay natin yan sa sunod na slide po. Ito na. So, first na under ng Republic Act number 9262 is yung physical violence. So, alam naman natin na kapag physical violence is pasok na pasok siya sa Women and Children Act. Yung physical violence, ang papasok dito yung pambubugbog sa katawan na halos hindi na makalaban. And then, andoon na din yung mga pananakit, hindi lang yung katawan, kundi may dala na din na instrument na, like for example, yung pangsaksak, ganon, na pwedeng pinsala ng katawan or kung hindi naman, kung magrabe is, pwedeng makapatay. So, kabilang na dito nga yung sanhi is yung pagbabanta o pagtatangka na nagdudulot nga ng physical na pinsala. So, papasok dito, for example, is yung sa
sa mag-asawa muna, for example. For example is si Maria and si Joseph. Si Joseph is gustong makipagtalik kay Maria, pero si Maria is, for example, ayaw niya kasi napagod siya sa trabaho. Kasi as a mother, kailangan din ng, syempre may gagawin ka din sa bahay niyan. And then, pagod na pagod ka. And then, si Joseph, pinagpipilit niya pa din kay Maria na makipagtalik. Pero ayaw na ayaw talaga ni Maria. Si Joseph is hindi na nakakaya or kumbaga yung pananabik niya or over na. Gustong-gusto niya na talagang makipagtalik kay Maria kasi nga asawa niya. So, ang naisip ni Joseph ay idaan na lang sa panghaharas kasi baka sakaling pumayag. So, syempre, as a babae, wala ka nang palag kasi ando na yung pambabanta. Kahit pagod ka is, syempre, sasang-ayon ka na din and then, mabubugbog ka na din. Yun yung example. And then, sa child naman, doon sa baby, for example, magtito silang dalawa. And then, yung tito is, pinagnanasaan yung baby, yung child. Kasi nga, parang, sabihin na natin naka-drugs. So, doon papasok. Kasi pinagnasaan niya yung bata. So, yung sunod naman na part, and then yung sunod na papasok din sa under Republic Act number 9262 is yung sexual violence. So, dito, based dyan sa slide is, sexual violence is tumutukoy sa mga gawaing sexual na ginagawa laban sa isang babae o sa kanyang anak. Kasama sa mga gawaing ito, ngunit hindi limitado sa pang-rape, ang gagahasa. So, dito naman sa sexual violence is papasok yung rape, yung sexual na panliligalig, and then yung pangahalay ng pag-ugali. So, for example lang nga doon is yung naka-drugs ka. Yun na yun. Doon na papasok. Kasi kapag naka-drugs ka, wala ka sa katinuan mo. So, pwede mong gawin. And yung mga sa environment mo is maapektuhan. So, sunod dito is yung ang pagtrato sa isang babae o sa kanyang anak bilang isang sexual na bagay. So, ibig sabihin po, yung husband or ex-husband is nakikita niya doon sa anak niya, and then doon sa anak niya is parang sa sexual habit na lang. So, yun yung parang yung nakikita nung wife niya sa wife niya, and then sa anak niya is parang gagamitin niya lang din. And then also sa boyfriend and girlfriend, papasok din po to kasi yung boyfriend is parang gusto niya lang sa girlfriend niya is yung katawan niya. Kumbaga pang sexual lang. Ganon. And then sunod po dito is yung yung sunod po is yung pangbabanta sa babae and doon sa anak. Sunod dito is yung gumagawa ng mapantahamak na sexual, and then yung nagpapahiwatig ng pananalita, and then yung sa physical na pananakit sa mga sexual na bahagi ng katawan ng biktima. So, for example na lang natin sa child or sa baby. So,
I will give one of scenario, tito and magtito silang dalawa. For example, dito is yung magtito sila. And then yung tito niya gustong gustong makipag-sex doon sa baby. And then wala siyang kamalay-malay yung bata na ganun yung sasapitin niya. And then yung tito niya is nasa part na din ng wala sa katinuan. Sabihin na natin na wala sa katinuan kasi walang makakagagawa ng ganyan kung wala sa katinuan. So, wala siya sa tinuan niya, so nagagawa niya na paglaruan yung sa physical nung baby, like for example, sa private part nung baby. Yan. Yan yung papasok din sa sexual violence. Other din na pumasok sa sexual violence, next dyan sa slide is yung pagpipilit doon sa biktima na manood ng malalaswang movie, malalaswang clip, or ganon. So, for example nga dito is yung baby pa din, yung child, kasi walang kaalam-alam. So, yung tito niya is gusto niyang panoorin ng ganon para maging aware din sa gagawin. So, yun din yung sa isa sa sexual violence po. So, dito naman po sa second bullet is yung pagpilit sa babae or bata na gumawa ng malaswang gawa. For example nga dito is yung kung sa newsfeed, kung alam niyo yun, yung parang sa reels, ganon. Kasi minsan meron din na ganon na nababalita. So, nakita ko din doon sa balita na yun is, pwede ko siyang example dito is yung gumagawa sila, tumitingin sila ng doon sa TV, and then ginagawa din nila in reality. Pinapanood nila and then ginagawa nila. And then isa pa doon is yung parang binubugo ka, for example, yung baby and then yung sa babae. Binubugaw yung mga girls and then yung baby. For example, merong camera and then pinapagawa siya ng sexual na, for example, pinapakita yung private part and then nakikipag-usap sa foreigner, ganun. And then binivideo. And then other example pa dito is yung yung panunood and then gagawin in reality. For the last bullet dito sa slide na ito is yung base dyan is yung pagpilit sa asawa or girlfriend. Parang, for example, mapasok sa mind ko is yung sa mag-asawa and then girlfriend. Pero papasok nata dito yung mag-girlfriend sila. Yung boyfriend niya, for example, ditong scenario is yung boyfriend niya, pinipilit yung girlfriend niya na mag-isang, magsama sila sa isang, kunyari, boarding house. So, based doon sa boarding house na yon, doon nila gagawin yung physical activity, yung sexual activity nila. And then sa mag-asawa, yung pinipilit pa din nung asawa, doon sa asawa niya, na magsama sila sa isang bed for sexual activity din. Ulit. Yung pamimilit. For the last part of my report is yung sa sexual violence, yung last slide na nakita nyo dyan is yung ano niya. Hindi lang pala sa panggagahasa pumapasok, kundi yung violence na ito, yung act na ito, papasok din dito yung
pang-a-abuse. Kung nakikinig kayo or nanonood kayo ng balita, maraming babaeng nagiging rape, and also maraming mag-asawa and then mag-girlfriend na namamatay ng dahil lang sa hindi nasunod yung kagustuhan, and also yung reason is pinakamalala pa is yung reason nila is hindi na pagbigyan sa sexual activity na ginugusto nung guy. So, doon papasok yung, for example, yung scenario is yung magjowa silang dalawa, and then yung girl is nakikipag-break sa boy, and then yung boy is ayaw din naman, ayaw makipag-break. So, yung ginawa ng boy is pinilit, sinasaktan yung girl, and then parang pinapalabas na gusto ng may mangyari. And also, dito din sa bullet na to, sa sexual violence na ito is, yung minimin niya is yung panggagahasa with pananakot. And another example is yung sa child na walang kamalay-malay, and then may gustong mangyari with doon, both side. And doon din papasok yung pananakot nila. Pananakot ng person na yon para walang makulong, and then walang magsumbong, and then hindi siya ma-involve sa ginawa niya. Is yung pagpilit sa babae or bata sa prostitution. So, for example na dito nga is yung sinabi ko kanina, yung baby, yung child, yung tito niya is ni-rape siya or pinagsamantalahan siya as a girl. Binigyan siya inofferan siya ng something na kumbaga bawi or exchange or kapalit doon sa ginawa niya. For example, ginahasa niya, so pinalitan niya ng money, candy, para hindi magsumbong. Same with mag-girlfriend and boyfriend. So, yung girlfriend is, yung boy is tatakutin ng boy, yung girl na sasaktan siya, and then sasaktan siya, and then kapag nakipag-sex na din, or nakipagtalik, ganun, yung boy is may something na gagawin na exchange doon sa girl. And lalo na din sa mag-asawa. Kung nanonood kayo sa balita is yung kapag pinilit ka is may kapalit na money. Hindi lang sa bata. Sa mag-asawa is money yung kapalit, and kung ano-ano pang kapalit yan para lang sa ginawa nilang kamolestyahan. So, yan po yung papasok. Yan po yung mga papasok sa Republic Act number 9262 po. So, yan yung mga papasok na physical violence, sexual violence na yan. Controlling her personal money or property or exclusively managing the couple's shared money or assets. So ito po isa sa putong uri ng economic abuse. Kapag kinukontrol po ng abuser yung personal na pera or ari-arian po ng babae, or siya lang po yung may total control sa shared money or assets ng mag-asawa. So halimbawa po, kahit yung mga babae ay may sariling income or savings, pinipigilan siyang gamitin ito para sa sarili po or sa family. Sa shared resources naman, yung abuser lang yung nagpapasya kung paano gagamitin ng pera
saan ilalaan and kung anong gastos yung pwede or hindi. And kapag nangyayari po ito, nagiging dependent yung babae sa kanyang partner para po sa lahat ng financial needs na nagpapalala sa kanyang vulnerability and naglilimits po yun sa kanyang freedom and decision-making power. And the second one is the damaging household property. So ito po, isang uri din po ito ng economic abuse is yung sinadyang siraing household property. So maaaring ito po is appliances or furnitures or kahit mga personal na gamit ng babae. So yung layunin po ng ganitong behavior is takutin or kontrolin yung babae and iparamdam sa kanya na wala siyang protection or power sa bahay na para sa kanya rin. And bukod sa material loss, nagdudulot din po yun ng stress and emotional trauma dahil nasisira yung kanilang comfort and security sa tahanan. Kaya malinaw po sa RA 9262 na yung ganitong destruction ng property is bahagi po ng economic abuse and may legal consequences. And yung pang-apat na uri naman po ng psychological violence sa RA 9262 ay kapag pinapapanood or pinapayagan ng babae or ang kanyang anak na maging witness po sa anumang uri ng physical, sexual, or psychological abuse sa loob po ng pamilya. So, kahit hindi po sila direktang sinasaktan, but yung simpleng pagkakita or pagkarinig po dun sa pang-aabuso is nakaka-trigger po ng trauma, ng takot, and also matinding emotional distress. So, kasama po dito yung pag-expose sa kanila sa pornography. So, ito po is isang bagay na hindi lang siya inappropriate, kundi sobrang nakakasira po sa psychological development ng bata and emotional well-being ng isang babae. So, kasama rin po dito yung pananakit or yung pagbabanta na sasaktan yung mga alagang hayop bilang paraan ng pananakot. And isa pang example ay yung unlawful or yung unwanted denial of custody or visitation rights kung saan ginagamit pong sandata yung mga anak para saktan or manipulahin ang babae. So, lahat po ng ito is kahit po indirect is nagdudulot po yun ng malalim na emotional damage and malinaw po na kinikilala sa batas bilang psychological violence. And yung panglimang uri naman po ng psychological violence under RA 9262 ay yung inflicting significant emotional or psychological distress on the woman or her child. So ito po is tumutukoy po ito dun sa tugirang pagdudulot po ng malaking emotional or psychological distress sa babae or sa kanyang anak. So ito naman yung mga situations kung saan pinaparamdam sa biktima yung sobrang takot, yung anxiety, yung guilt, yung pressure or yung trauma dahil sa mga kilos, dun sa salita or sa behavior ng offender. So, maaaring hindi po siya sinasaktan physically pero yung insulto, yung pangungutya, yung pagbabanta, yung pagmamanipula and intentionally hurting their feelings is nagdudulot po ng long-term psychological effects. So, para po sa mga bata, yung ganitong stress is maaaring magresulta po sa nightmares, sa withdrawal, sa behavioral changes and pagbaba po ng self-confidence. And para naman sa babae, nagdudulot po ito ng depression, ng emotional exhaustions and pakiramdam na wala na siyang kontrol sa buhay niya. So dahil po dito, malinaw na kinikilala ng batas na yung pag-inflict ng significant emotional or psychological distress ay isang serious form of psychological abuse. So, ang economic abuse under RA 9262 ay tumutukoy po sa mga actions na ang layunin is gawin or panatilihing financially dependent ang babae sa kanyang abuser. So, ibig sabihin, pinipigilan siya ng offender na magkaroon po ng sariling income, financial freedom, or access sa pera. So, isa sa pangunahing halimbawa po nito ay yung pag-prevent sa babae na makilahok sa kahit anong legitimate professions, trabaho, sa negosyo, or income-generating activity. So, kapag sinasabi po ng partner na bawal siyang magtrabaho, bawal magtayo ng small business, or bawal pong pumasok sa isang oportunidad na makakapagbigay po sa kanya ng sariling kita, ito po is malinaw po na economic abuse. Maliban na lamang po kung may valid, serious, and moral grounds based po sa Article 73 ng Family Code. Pero sa karamihan ng cases,
ginagamit po ito ng abuser para kontrolin yung babae and gawing dependent po sa kanya and tanggalan ng kakayahan na maging independent. So, kapag wala siyang sariling pera, mas madali siyang manipulahin and pigilan na umalis sa abusive relationship. Kaya mahalaga po sa batas na protektahan yung kababaihan laban sa ganitong klase po ng control dahil yung financial independence is malaking bahagi po ng dignidad, ng seguridad, and ng a protection order is issued under this act to prevent further violence against the woman or her child. It also provides additional relief as necessary. The protections granted aim to shield the victim from harm, reduce disruptions to her daily life, and support her recovery. So, under po ng RA 9262, yung protections order is isa pong legal na hakbang na pwede pong i-issue para po agarang maprotektahan yung babae and yung kanyang anak mula sa anumang uri po ng karahasan, mapa-physical, sexual, psychological, or economic abuse man. So, yung pangunahing layunin po nito is yung pigilan yung abuser na gumawa ng karagdagang pinsala and panatilihin po yung kaligtasan ng biktima. Pero hindi lang po ito basta restraining order kasi kasama rin po dito yung pagbibigay po ng additional relief depende po sa pangangailangan ng biktima. Halimbawa, pwede pong ipag-utos na hindi lumapit or makipag-ugnayan yung abuser and temporary housing or shelter para sa babae and anak niya. And also yung legal assistance para sa kaso and yung counseling services or yung kahit na financial support habang inaayos po yung situations. And yung mga protections po na to is kumbaga dinisenyo siya hindi lang para maiwasan yung immediate harm kundi para mabawasan na din yung disruption sa pang-araw-araw na buhay ng babae tulad po ng trabaho, ng pag-aaral or pag-aalaga po sa anak para maipagpatuloy niya yung normal na routine nang hindi po natatakot. So, bukod po dun, nakakatulong din po itong protection order sa emotional and psychological recovery ng biktima. Dahil po, ito po is nagbibigay po to ng sense of security and control sa kanyang sariling buhay na din. So, sa madaling salita po, yung protection order is isang mahalagang instrument po ng batas na nagbibigay po ng parehong physical safety and emotional support. Kaya malinaw po na bahagi po ito ng proseso ng proteksyon para sa kababaihan and kanilang mga anak na laban po sa anumang anyo ng karahasan. So, what are the various kinds of protection order? The various kinds of protections order are Barangay Protection Order, or the BPO. So, the BPO are issued by the punong barangay, directing the offender to stop actions outlined in Section 5A and B of RA 9262. These orders remain effective for 15 days. So, ang Barangay Protection Order po or yung BPO under ng RA 9262 is isang mabilis and legal na paraan para agad na maprotektahan po yung babae and yung kanyang anak mula sa kahit anong uri po ng karahasan, mapa-physical, sexual, or psychological man. So, yung BPO po is ini-issue ng punong barangay and nagdidirekta po sa offender na itigil kaagad yung lahat ng actions na nakasaad sa Section 5A and B ng batas, tulad po ng pananakit, yung pang-aabuso, yung pagbabanta, or any forms ng psychological and economic abuse. So, isa po sa pinakamahalagang bagay po dito ay yung bilis ng bisa po ng BPO dahil hindi na kailangan pang dumaan po sa korte. So, agad po yun na naipapataw sa barangay, barangay level para maiwasan po yung karagdagang pinsala po sa biktima. So, yung bisa po ng BPO is 15 araw po mula sa pag-issue and nagbibigay po yun ng mahalagang panahon para sagawa po ng susunod na hakbang tulad po ng pag-file ng mas permanent protections order sa korte. So, yung pagkuha ng counseling and support services. And bukod po sa physical protections, nakakatulong din
yung BPO sa emotional and psychological well-being ng biktima and ng anak niya. Kasi pinipigilan nito yung offender na lumapit or gumawa ng karagdagang abuso. So sa madaling salita, yung Barangay Protection Order or yung BPO is isa po siyang preventive measure na hindi lang nagtatanggol sa buhay and kaligtasan po ng biktima, kundi nagbibigay din po ng immediate support and protection sa kanyang pang-araw-araw po na buhay habang hinahantay po yung mas long-term legal na solution. The second one is the Temporary Protection Order or the TPO. So the Temporary Protection Order under ng RA 9262 po is isang court-issued order na pwedeng ibigay agad sa araw mismo na naisubmit po yung applications ng victim. So ito po is ibinibigay following an ex parte decisions ng korte. So ibig sabihin, ang judge po is pwedeng magdesisyon na kailangan ng protection nang hindi muna naririnig ang offender para agad na maprotektahan yung babae or yung kanyang anak. So sa TPO po, pwedeng ibigay ng korte yung alinman sa mga relief na nakasaad po sa RA 9262 tulad ng restraining order laban po sa offender, temporary custody ng mga bata or iba pa pong protective measure para maiwasan yung karagdagang pinsala. And yung visa naman ng TPO is tumatagal po yun ng 30 araw mula po sa pag-issue and sa panahong ito. So, may mandatory na immediate personal delivery yung TPO sa respondent or sa offender ng court sheriff. So, kung kinakailangang pwede ring humingi ng tulong sa law enforcement para masiguro na maipapadala and maipapatupad po yung order. So, mahalaga po yung TPO dahil po nagbibigay po yun ng mabilisang protection sa biktima po and sa kanyang anak. So, pinipigilan yung anumang karagdagang abuse habang inaayos po yung mas permanenteng legal measures tulad ng regular protection. And the last one is the Permanent Protection Order or the PPO. So, the PPO po under ng RA 9262 is isang court-issued protection order na ibinibigay po pagkatapos magkaroon po ng notice or formal hearing kung saan parehong naririnig po ang biktima and yung offender bago magdesisyon po yung korte. So, mahalaga po ito kasi nagbibigay po ito ng legal na pagkakataon para ipaliwanag ng biktima ang kanyang karanasan and ipakita yung pangangailangan ng proteksyon habang na ipapakinggan din yung side ng offender. So, isa po sa pinaka-importanteng aspect po ng PPO is yung malinaw na hindi pwedeng tanggihan ng korte yung pag-issue nito kahit gaano nakatagal yung nakalipas mula po sa nangyaring karahasan hanggang po sa filing ng application. So, yung layunin po ay protektahan yung biktima anumang oras na kailangan niya. So, yung PPO is nananatiling epektibo po ng walang expiration hanggang sa ito po ay i-revoke ng court sa request ng taong protektado po ng order. So, ibig sabihin, nagbibigay siya ng long-term legal protection habang sa physical, sexual, psychological, and economic abuse. So, sa pamamagitan po ng PPO, nagkakaroon ng permanenteng safeguard yung babae and yung kanyang anak po laban sa anumang uri po ng karahasan and pinapahintulutan din silang mamuhay ng mas ligtas and mas control po yung kanilang buhay and nagbibigay po rin yon ng pagkakataon sa biktima na makapag-focus sa emotional and psychological recovery habang alam na may legal na protection po sa paligid nila.